So good day sa inyo, netizens. Dito nga tayo sa Siargao ngayon at isa sa pinaka-napansin ko na pinakamadaming motorsiklo dito ay yung Honda Beat. Kaya naman sa pangalawang pagkakataon na pagbabakasyon ko dito ay ito yung nakita ko na 5 dahilan kung bakit Honda Beat yung pinakamaraming motor dito sa Siargao. Una na nga sa dahilan na yan, netizens, na nakita ko ay yung kanyang suspension. Believe it or not, alam ko yung iba kasi dito sa Maynila ay medyo nalalambutan pa sa suspension ng Honda Beat. Pero as I tested yung iba pang brands dito sa Siargao, dahil merong mga road na konting-konti lang naman na may mga biglaang lubak or meron din mga dinadaanan na medyo off-road lang naman na hindi pa sementadong kalsada, yung Honda Beat talaga yung medyo lumalaban pagdating sa comfort at napakaganda ng feedback niya dun sa mga bumpy roads na nadaanan namin personally. Nalaman ko yan kasi last year Honda Beat yung gamit ko and then this year pagbalik namin sa Siargao, I used that Honda Beat for one day tapos syempre sumubok naman tayo ng ibang motor for the next days para matry naman natin yung ibang motor doon sa Siargao. And dahil sa point of comparison na yon, na nakasubok tayo ng iba't ibang motor doon, ay agad-agad ay napansin ko right away na yung suspension ng Honda Beat is very superior on handling bumpy roads. Kahit dito sa atin ay usong-uso yung pagmamodify ng suspension, doon no need, stock to stock, nagustuhan ko yung suspension ng Honda Beat for that bumpy roads. Mas ma-appreciate mo siya kapag nandun ka na. Pangalawa sa mga dahilan is yung pagiging matipid sa gasolina. Dahil nga uso sa Siargao yung motorcycle rental, syempre we want something na hindi mamomroblema yung nag-rent, mapa foreigner man yan or Pinoy, sa gasolina. Kasi ayaw naman natin ng hassle na ang dami nating errands sa pupuntahan or mga activities or mga gustong galaan. Tapos palagi nauubusan yung gasolina. Given the fact na napakabilis lang punuin nung kanyang fuel tank dahil maliit lang, pero lumalahaban talaga pagdating sa patagalan, maubos ng gasolina. Isa pa rin sa guide na nakikita ko is yung bars na nakikita dun sa semi-digital na meter panel niya. Usually, kapag pinaparent yun ay nasa 3 bars yung laman ng fuel tank mo at napakatagal na niya maubos ulit. So, madali lang din siyang sundan para sa mga nagpapa-motorcycle rental at para na din sa atin na nagda-drive. Kasi ang dami ko na napunta na iba't ibang magagandang lugar sa Siargao pero hindi tayo nabigo sa pagiging matipid sa gasolina ng Honda Beat. Siguro, kung 1 week ka mag-stay doon, isang beses mo lang maranasang magpagasolina, talagang solve na at kayang-kaya nang umabot sa mga pupuntahan mo yung Honda Beat. So alam naman natin 'di ba na Honda Beat ang pinakamatipid na automatic transmission or scooter dito sa Pilipinas, kaya isa yan sa siguradong dahilan kung bakit ayan yung pinakamadami sa Siargao. Pangatlo sa nakikita kong dahilan is yung Honda Beat ay good for beginners. So, syempre, meron tayong mga foreigner doon or kahit mga Pinoy na hindi naman talaga ganun kadalas magmotor sa kanilang mga home. Pagdating sa Siargao ay mapapamotor ka talaga kasi alangan namang palagi kang mag-commute, ang dami mong pwedeng puntahan or palagi kang maglakad, medyo malalayo din yung pagitan ng mga pasyalan at kainan. So, kung baguhan ka pa lang sa pagmumotor, you want something na mababa yung seat height, magaan, madaling imaneho. So, the third reason is easy to use and good for beginners. Napakasarap niya imaneho, decent naman yung power output niya, hindi ka naman mabibitin. Isa yan sa palagay kong dahilan kung bakit ayun yung pinakamaraming motorsiklo na napansin ko doon. Pang-apat na dahilan ay syempre yung presyo niya. Kung yung mga tao doon ay nagpaparenta ng motorsiklo, syempre they want something na affordable din for them na pag-investan. Kung mag-i-invest ka sa motorcycle, nahirap naman ng mga malalaking motorsiklo doon dahil nagkakalaga ng mga 150,000 plus. Pero for the Honda Beat, wala pang 100,000 ay meron ka ng very decent at maaasahang motorsiklo. Kaya ito yung palagay ko isa sa mga dahilan na yun yung nakikita nila na pinaka bang for the buck, pasok sa banga or sulit na motorsiklo na bilhin at parentahan sa Siargao. Masisigurado ka ng ROI mo or return of investment in the future pero hindi ganun kasakit sa bulsa. So isa yan sa mga nakikita ko. So sa mga netizens natin dyan na nag-iisip or medyo tight yung budget, kung gusto nyo ng something to think of na isang motorsiklo na masusulit-sulit nyo na pero hindi ganun kamahal or talagang competitive doon sa mga entry-level motorcycle yung presyohan, ay pwede nyo isama sa listahan nyo yung Honda Beat. And meron tayong mga iba't ibang review niyan. So panoorin nyo na lang para mas makapag-decide kayo. And last but not the least, pang-lima na dahilan kung bakit sa tingin ko yung Honda Beat yung pinakamadami sa Siargao dahil sa reliability. Well, alam naman natin na Honda Philippines ang #1 motorcycle manufacturer dito sa Pilipinas at dahil Japan-made nga ito at Japan brand, kasi siguro natin yung quality at talagang subok na pagdating sa kalidad dahil may mga Honda Beat na nakikita ko na sobrang taas na ng odo pero kita mo naman talagang nakikipagsabayan pa rin at hindi mo mafe-feel na sobrang lumang-luma na. Pero ako may mga nafe-feel din ako at sa katunayan
kanya, ngayon lang ako naka-experience na ganun kataas ng odo ng motorcycle na i-drive. Kaya nung isang beses, medyo na-experience ko na dahil hindi naman lahat ng motorcycle ay perfect. Medyo na-experience ko na parang nawawalan siya ng hatak or akala ko nga bumitaw yung belt pero parang nawawalan ng gas. So, isa yun sa mga issue I think ng Honda Beat in the long run for that experience. Pero sobrang habang panahon at sobrang dami na ng kilometers na tinakbo niya for that experience bago mo masabi na parang may mga nararamdaman ka ng unusual. So, nasulit-sulit na rin talaga nila yon at dun mo mapapatunayan na talagang reliable si Honda sa paggawa ng motorcycle. At isa siya sa mga pinagkakatiwalaan talaga pagdating sa larangan ng motorsiklo. Yung 5 na dahilan na yon, sobrang gandang combination na noon para ma-justify ko kung bakit yon yung pinakamaraming motorsiklo na napansin ko doon sa Siargao. Actually, pangalawang stay ko na dito sa Siargao. Kung makikita nyo nga, medyo naging tan na tayo, nasunog na. Dahil sobrang nag-enjoy tayo dito. So, to wrap up the experience, napakasarap dito sa Siargao. At isa talaga to sa nagpabalik sa akin sa pagmamahal sa pag-ride ng motorcycle. Though disclaimer lang, hindi uso kasi dito yung helmet. Some motorcycle doesn't come with the helmet. Or kung meron man ay nutshell lang. Kaya yung mga parang basher dyan na, let's promote safety first. Ayun kasi yung norm doon since medyo probinsya na yun. But I agree, we still have to use our helmets. Nagkataon lang na wala tayong dalang helmet kasi nga, medyo malayo-layo yun. At naiwanan ko pa isa kong maleta. So, there's no way for me talaga to carry helmet. So, yun lang netizens. Medyo somehow raw lang itong vlog na to dahil alam ko na-miss ninyo yung parang mga natural reactions ko at review sa mga motorcycle. And stay tuned kasi mag-test drive review na ulit ako sa mga hinahanap-hanap ulit nila sa akin dahil palagi tayo naka-sit down vlog or studio vlog. So, excited na rin ako magbalik dyan. Abangan ninyo yung mga susunod pa nating i-release na review. Magugustuhan niyan for sure. Hindi lang tayo limited sa motorcycle dahil bala kong mag-jump din or mag-review din ulit ng mga 4 wheels this upcoming months. So stay tuned, netizens. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a heart. Subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.